Alright mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome back po muli sa ating channel, God's Word, Ready Scriptures. At dito po sa ating channel, ang ating content lagi ay magsaliksik, mag-aral ng kasulatan para malaman po natin yung mga pamaraan at utos ng Diyos. Sapagkat kung hindi natin ito aalamin, maaari tayong madaya at maloko ng ibang nangangaral. Kaya ang ating susundin yung mga aral at turo ng ating Panginoong Hesukristo. At ngayong araw na ito, marami po nagtatanong at kumuha po ako ng mga topic na kung saan ay very controversial. Kung saan hindi ito napagkaunawa ng ilan, kaya ho tayo ganito maghanap ng kasagutan sa banal na kasulatan. At ngayon, ang ating pong magiging topic ngayon ay patungkol po dito sa Mateo 3:16. Babasahin natin mamaya at may nagtatanong po at marami dito ang hindi nakakaunawa, kaya i-discuss po natin ito ng ayos. At ngayon po, wag na po natin patagalin, mag-umpisa na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po yung lingkod, Brother Owen. Okay, let's go! Mga kapatid, magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ang topic po natin ngayon ay patungkol po sa Holy Ghost. Dahil ito isang bagay na very controversial po sa mga mambabasa, sa mga nangangaral. Para tayo po ay magkaroon ng understanding, ating bibigyan po ito ng discussion para magkaroon po tayo ng idea at kaalaman sa mga nakasulat. At ngayon po, magpatuloy na po tayo at dahil ito ay naging topic natin, may nagtanong po na kung saan ganito yung komento, basahin natin. Mula po kay Jay, itong senaryong ito patungkol po sa bautismo ni Jesus. At hindi lang po si Mateo ang nagsulat, si Lucas, si Marcos at si Juan. So titingnan natin ang bawat anggulo ng kanilang paliwanag patungkol po sa pagbabautismo kay Jesus. Ngayon, basahin muna natin itong komentong ito para mabigyan po natin ito ng magandang discussion. Ate pong basahin ang kanyang ibinigay na talata dito po sa Mateo 3:16. Sa English version po, basahin natin. And when Jesus was baptized, immediately he went up from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove. Magkaiba si Jesus at ang Espiritu ng Diyos. Ngayon, para mabigyan po natin ito ng magandang discussion po, dahil tayo ay nagsasaliksik, inaalam natin para hindi tayo magkaroon ng pagtatalo. Sapagkat kung meron po tayong pagbabasihan at pagkukunan ng mga salita ng Diyos na magpapatunay upang ang ating kaisipan ay maging malinaw. At bakit dito sinasabi na Spirit of God? Samantalang yung ating magiging topic ay Holy Ghost. Ngayon, babasahin po natin sa Tagalog itong ibinigay niyang talata. Basahin po natin dito sa version po ng Ang Dating Biblia 1905. Mateo 3:16. Basahin natin. At nang mabautismohan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig. At narito, nangabuksan sa kaniya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Ngayon, ito pong version po ng Ang Dating Biblia 1905 ay isang bagay na ating dapat malaman ang pangungusap na ito. Bakit nakalagay po dito ay Espiritu ng Diyos. Bagamat yung bumababa doon, ang pagkaalam natin ay banal na Espiritu o Espiritu Santo. Bakit ang nakasulat dito ay Espiritu ng Diyos? At yan ang ating aalamin sa oras na ito. Kaya stay tuned lang po kayo sa ating channel. Marami tayong matutuklasan. Sapagkat dito, ating pinaghahanap ang mga bagay na masagot sa ating mga tanong. At ngayon, dito sa senaryong ito, sa pagbabautismo ni Jesus, dito sa ilog ng Jordan, habang binabautismohan ni Juan Bautista ang ating Panginoong Kristo, sino nagsulat dito? Si Mateo. Ngayon, itong senaryong ito, na kung saan ay nagbabautismo si Juan kay Jesus at bumaba yung kalapati, ipinapaliwanag ito ni Mateo. Ngayon, meron tinatawag tayong apat na manunulat ng Ebanghelyo ng Diyos na kung saan ay sila ang magpapaliwanag. Ngayon, may tatlo pa tayong tutuklasin mula kay Marcos, kay Lucas at kay Juan. Ngayon, isunod na po natin yung panahon na kung saan ay nagbabautismo si Juan kay Jesus. Kaya puntahan natin yung mga sulat po ni Marcos. Tingnan din natin
ang pagkakapahayag niya sa kanyang mga sulat kung Espiritu ng Diyos din ang kanyang inilagay sa kanyang pagkasulat. Kasi po, itong senaryong ito, hindi lang po si Mateo ang nakakita o nagsulat ng mga bagay na yan, pati po si Marcos, kaya babasahin natin sa kanyang mga sulat. Marcos 1:10. Dito pa rin po sa aklat po ng ang dating Biblia 1905. So hindi tayo magpapalit ng version para lang makita natin yung senaryo na kung saan sa pagkakasalin dito sa ADB version ng 1905 titingnan natin. So alamin natin sa mga sulat naman po ni Marcos 1:10. So the same din po yung pangyayari o senaryo o yung event na nagaganap kana Juan Bautista at kay Jesus maging doon sa kalapati. Kaya dito basahin natin. Sabi naman po sa kanyang mga sulat, at karakarakang pag-ahon sa tubig ay nakita niyang biglang nabuksan ang mga langit at ang Espiritu na tulad sa isang kalapati na bumababa sa kanya. So the same din po yung senaryo o yung event na nangyayari kana Jesus at kay Juan na binabautisman si Jesus ni Juan doon sa ilog ng Jordan. Dito naman sa pangungusap, bakit hindi isinulat ni Marcos Espiritu ng Diyos? Ang nakasulat po lang po dito ay Espiritu tulad ng isang kalapati. Ngayon, babalikan natin yung Mateo. Ang sinabi po dito, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati. Dito po Espiritu ng Diyos. Ano ba yun? May kulang o may dagdag si Mateo? Samantalang kay Marcos ay Espiritu lang po ang nakalagay. Hindi po kasama yung salitang Espiritu ng Diyos. Ngayon, para maintindihan pa natin, alamin din natin sa mga sulat naman ni Lucas. Kasi para malaman natin ano yung kategory ng kalapati. Kanino ito tumutukoy? Anong klaseng espiritu ito? Di ba? Kaya espiritu na tulad ng isang kalapati. Ngayon, alamin naman natin sa mga sulat ni Lucas. Basahin natin. Lucas chapter 3 verse 21 hanggang 22. Babasahin po natin ito para makita din natin yung senaryo o yung event na nagaganap kay Jesus habang siya ay binabautismuhan ni Juan Bautista. Basahin din natin ito. So the same book din po na kung saan ay yung ang dating Biblia o yung version ng 1905. Hindi po tayo magpapalit ng version. So dito pa rin po tayo magbabasa. Basahin natin Lucas 3:21 hanggang 22. Nangyari nga, nang mabautismuhan ang buong bayan na si Jesus ay binautismuhan naman at nang nananalangin ay nabuksan ang langit. Ituloy po natin ang pagbabasa. At bumaba sa kaniya ang Espiritu Santo na may anyong katawan tulad sa isang kalapati at nanggaling ang isang tinig sa langit. Ikaw ang sinisinta kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod. So dito, naging maayos yung pangungusap, Espiritu Santo. Samantalang yung kay Mateo, Espiritu ng Diyos, kay Marcos ay Espiritu, yun lang po ang nakasulat. Pero dito kay Lucas, pinalinaw yung salitang Espiritu Santo. So malinaw po, si Lucas po ang nagsabi na kung saan Espiritu Santo. Pero kay Mateo, ang kanyang pagkasulat ay Espiritu ng Diyos. Balikan po natin si Mateo, Espiritu ng Diyos. Samantalang dito naman kay Marcos, Espiritu. Hindi po kompleto Espiritu ng Diyos. Pero pagdating naman po kay Lucas, ang kanyang paliwanag, dito naging malinaw sa atin sa paliwanag ni Lucas. Naka-indicate po yung salitang Espiritu Santo na kung saan may anyong katawan tulad sa isang kalapati. So tumutukoy itong Espiritu Santo doon sa kalapati. Malinaw po ba sa atin? Ngayon, bakit magkaiba ang paliwanag ni Mateo, iba ang paliwanag ni Marcos, kung ang talagang salita ay Espiritu Santo ayon kay Lucas? Ngayon, titingnan natin sino pa ang may sabi ng salitang Espiritu Santo. Kaya 4 na ebanghelyo yan. Pupuntahan naman natin kay Juan. Tingnan din natin yung senaryo o yung event na nangyari at naganap habang binabautismuhan si Jesus. So pupuntahan naman natin si Juan sa kanyang mga sulat. Juan 1:32 hanggang 33 po ito para makita lang natin ang senaryo o yung nagaganap
doon sa pagbabautismo kay Jesus. Basahin natin itong sulat ni Juan 1:32. At nagpatotoo si Juan na nagsasabi, nakita ko ang Espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati na buhat sa langit at dumapo sa kanya. Ituloy po natin. At siya'y hindi ko nakikilala, dadapwat ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ay siyang nagsabi sa akin, ang makita mong babaan ng Espiritu at manahan sa kanya ay siya nga ang magbabautismo sa Espiritu Santo. Meaning, yung salitang Espiritu, yung pala yung bababa sa kanya na kung saan ay yung Espiritu Santo. Meaning, hindi po malabo yung sinabi ni Marcos. Bagamat yung sinasabing Espiritu, ayon po kay Juan na yung Espiritu na mananahan kay Jesus, siya naman po yung magbabautismo sa Espiritu Santo. Meaning, ano ba yung Espiritu Santo? Ngayon, dito natin naiintindihan na yung dadapo kay Jesus na yung kalapati na ito ay yung Espiritu Santo. Malinaw po, yung kalapati tinatawag na Espiritu Santo. Ang tanong, bagamat nagpapatotoo si Juan sa kanyang mga sulat, Espiritu Santo. Nagpapatotoo din si Lucas, sinasabi sa kanyang mga sulat, Espiritu Santo. Pero sa mga sulat naman ni Marcos, Espiritu. Yun lang po naka-indicate. Pero malinaw naman po, sinabi ni Juan na yung Espiritu na bababa o mananahan kay Jesus, ay yun na nga yung Espiritu Santo. Ang tanong, bakit marami ang nalilito dito sa talatang ito sa Mateo 3:16? Bakit ang nakalagay dito ay Espiritu ng Diyos? Dapat man lang sinabi din ni Mateo, yan yung Espiritu Santo. Para maintindihan natin, kilalanin muna natin yung Espiritu Santo. Yan. Kasi po, may pinagmulan yan. Ang pinagmulan yan, maaari nagmula ito sa sulat ng mga Hebreo na i-translate ito sa Greek. At yung Greek naman na i-translate sa English. So malinaw po, mula Hebreo napunta sa Greek. Dahil hindi man natin alam din basahin sa Greek, hindi natin kayang basahin sa Hebreo, iyan ay na-translate sa English. So pupunta po tayo sa English. So dito muna tayo magbabasa sa English version. Puntahan po natin sa King James Version. So malinaw po, itong Juan 1:33 may salitang Espiritu Santo. So pupunta po tayo sa King James Version, English Version, para malaman lang natin ano ang ibig sabihin ng Espiritu Santo sa English. So puntahan natin dito pa rin po sa John 1:33. Ito po yung version ng King James Version 1769. Sa panahong yan, hindi pa tayo ipinapanganak. Malinaw po ba? Kasi yan ang mga naunang salin. Kaya babasahin natin sa English. Ito po ang dapat nating maintindihan. Basahin natin. And I knew him not, but he that sent me to baptize with water. The same said unto me, upon whom thou shalt see the Spirit descending, and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost. Dito, sinasabi sa kasulatan, Holy Ghost. Ngayon, kung babalikan po natin yung Tagalog, Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag sinabing Santo, Holy. Pag sinabing Espiritu Santo, pagdating po dito sa English, Holy Ghost. Ngayon, para maintindihan po natin yung salitang Holy Ghost, ito pala yung unang pagkakasalin Holy Ghost. Hindi po Holy Spirit. Kasi po na-translate ito sa Holy Spirit. Malinaw po ba? Ngayon, aalamin natin. Para magkaroon po tayo ng understanding, pupuntahan po natin sa mga translation. Bakit na isalin sa Holy Ghost kung ito ay ang pinagmulan ng salitang ito ay sa Hebreo o Greek? Ngayon, pupuntahan din natin sa English version, yung sulat ni Lucas, sapagkat sinabi din niya sa kanyang mga sulat ay Espiritu Santo. So, punta po tayo sa King James Version po ng Luke 3:22, yung nabasa natin kaninang Espiritu Santo. At ito po ang nakalagay sa Luke 3:22. Ito po ay version po ng King James Version 1769. Sa panahon na yan, hindi pa tayo tao. Wala pa tayo sa panahong iyan. Malinaw po ba?
Ngayon, basahin natin ito. And the Holy Ghost descended in a bodily shape like a dove upon him. And a voice came from heaven which said, Thou art my beloved Son, in thee I am well pleased. So dito nakalagay din po, Holy Ghost. Ang tanong, bakit na i-translate ito sa Holy Spirit? Pero yung kauna-unang salin dito sa 1769, hindi pa tayo tao, Holy Ghost pala ang nakasulat. Nakita po ba ninyo? Ngayon, para makilala natin yung senaryong iyan, aalamin natin yung salitang Holy Ghost. At dito natin magkakaroon tayo ng discussion na kung saan ay mula doon sa Hebreo na i-translate sa Greek, na i-translate sa English. So ito po yung na-research ko sa panahon po na nagkaroon po ng mga translation at meaning. Kaya alamin po natin, no? Dahil dito, sa bawat salita ay may mga kahulugan. Kaya po dito na-research po natin yung salitang strong, ito po ay hinanap natin sa mga translated na kung saan ay may mga code. G4151, ang kahulugan po ng spirit. So aalamin po natin muna sa spirit. So ngayon, basa muna tayo ng talata para maintindihan natin yung Espiritu o Banal Espiritu o Espiritu Santo sa paliwanag po ni Apostol Pablo sa 5:25. Basahin natin. At dahil nga namumuhay na tayo sa kapangyarihan ng Banal Espiritu, magpatuloy tayo sa patnubay nito. Meaning, yung Banal Espiritu po ay patnubay. Ngayon, kilalanin natin ang Banal Espiritu. Dito, meron tayong strong G4151 na kung saan ito yung code na ita-translate sa English para malaman natin ang kahulugan nito. Lexical, hindi natin kayang basahin ito sa Greek, di ba? Transliteration, pneuma. Yun po ang kahulugan ng sa Greek. Part of speech, noun, neuter. Phonetic spelling, pneuma. Di ba? Ngayon, definition, wind, breath, spirit. Meaning, yung salitang breath o spirit, ito po ay nilalang ng Diyos. Diba? Kung natatandaan ninyo, nilalang ang tao ayon sa kanyang wangis at hiningahan. Ibig sabihin, nilagyan ng espiritu yung katawang lupa. Meaning, yung espiritu nagmula sa Diyos. Malinaw po ba? Nilikha ng Diyos, ibinigay sa tao o do sa nabubuhay. Kaya maging yung mga anghel, binigyan din sila ng spirit o ng buhay. Breath, wind. Yun ang definition. No? Origin, from, peneo, a current of air. Breath, blast, or a breeze. By analogy, or figuratively, a spirit. So malinaw po, yung kahulugan po ng ghost ay ito. Usage, ghost, life, spiritually. Meaning, yung salitang ghost at salitang life at spiritually, yan po ay creation ng God. Tama po ba? Kasi yung life, buhay. Ang Diyos ang nagbibigay ng buhay. Ano naman ibig sabihin ng ghost? Yun po ang ginamit doon sa Holy Ghost. So balikan po natin yon. Yan po. Sa John 1:33, Holy Ghost. Kung nageget po ninyo, yung salitang ghost, ito po ay ginamit dito para maintindihan natin na i-translate po ito sa translated as count, spirit, spirits, a spirit, of spirit, in spirit, by spirit, with spirit, the spirit, breath, of spirits, to the spirits, in the spirit, of spiritual gifts, over spirits, through spirit, winds. Meaning, ito po ay created from God. Yan po ang dapat nating malaman. Pagkaka-translate na spirit, nagmula po to sa salitang ghost. So yung ghost, life spiritually created from God. Malinaw po ba? So yung origin, balikan natin yung origin. From paneo, current of air. Alam natin ang air, nilikha din niya ng Panginoon. Yung breath, yung hininga o buhay, galing yan sa Diyos. Mga kapatid, listen to this. Make sure you understand this word,
Babasahin ko para maintindihan natin yung salitang wind o breath. Katulad po nito sa mga sulat ni Apostol Pablo, mga Hebreo 1:7, at sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yung ginawang mga anghel niya ang mga hangin at ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Dito po, yung salitang hangin, mga anghel pala yun. Meaning, categorize yung Holy Ghost sa mga anghel. Kasi, wind po ang tinutukoy dito sa ating binabasa. Malinaw po diyan. Malinaw po ba? Ngayon, kung may duda pa kayo, hindi ko na alam. Nasa inyo po kung paniniwalaan nyo o hindi. Malinaw sa aking binabasa. Magpatuloy po tayo sa pag-aaral. Human, the rational soul, by implication, vital principle, mental disposition, etc. Or superhuman, an angel, demon. Ibig sabihin, yung ghost na ginagamit o life, pwedeng gamitin sa mga espiritu katulad ng mga anghel, demons. Meaning, dito ang ating maintindihan yung salitang usage, salitang ghost. So dito kinuha yung salitang ghost, yung Holy Ghost. Meaning, yung kalapati, magiging malinaw sa atin, yung salitang ghost, tumutukoy ito doon sa kalapati. Hindi ito isang bagay na paniniwala ng iba na Diyos. Bakit? Kalapati po siya. So may simbolo sa kalapati na binasa natin ay Holy Ghost. Base po dito sa ating binasa, kung babalikan natin yung Luke 3:22 and the Holy Ghost. Yung Holy Ghost tumutukoy sa kalapati. So meaning, yung kalapati ay created from God. Kasi nga po, sumisimbolo po siya sa kalapati. Kasi po, kung babalikan natin yung paggamit ng ghost, yung salitang usage, paggamit, salitang ghost. So, tumutukoy ito doon sa kalapati. Meaning, created lang po yung kalapati. Hindi po siya yung creator, kundi created lang siya. Nilikha lang siya. Malinaw po? Kasi yung life, nagkakaroon ka ng buhay dahil sa Diyos binigyan ng buhay. Tandaan po ninyo, kaya ang tao nabubuhay, binigyan ng buhay ng Diyos. Kaya yung anghel nabubuhay, binigyan ng buhay ng Diyos. So yung ghost, salitang doon sa kalapati. Holy Ghost sa kalapati. Meaning, yung kalapating yon na tumutukoy na bumaba kay Jesus, created from God. Ngayon, di alamin natin, yung salitang spirit, ano ang pagkakaiba naman? Ngayon, para maintindihan natin yung salitang spirit, maraming kategory yan. Ang kategory ng spirit, meron pong spirit talaga na pinagmumula ng mga espiritu. Katulad ng mga anghel, espiritu yan, may pinagmulan yan. Yung mga demonyong yan, si Satanas, may pinagmulan yan. Nakita po ba ninyo? At lahat ng bagay na nabubuhay, may pinagmulan doon sa isang espiritu. O alamin natin yung kahulugan naman ng espiritu. Punta po tayo dito sa Strong, ito yung code G40 para maintindihan ninyo mula sa Hebreo, Greek na translate sa English. So basahin po natin dito. So hindi natin kayang basahin sa lexical ng salitang Greek, pero na-translate po ito, transliteration, hageos. Part of speech, adjective, phonetic spelling, hageos. Definition, set apart by or for God, holy, sacred. Meaning, yung salitang spirit, yan po ay yung Diyos, banal, at sagrado. Kaya God, holy, sacred. Yun ang definition ng hageos o spirit. Origin from hagos and aupulting. Compare hagnos, talpo, sacred. So malinaw po, pag sinabing sacred, physically, pure, morally, blameless, or religious, ceremonially consecrated. Ito po ang paggamit o yung salitang usage, paggamit, most, holy, wanting, saint. Ibig sabihin pong most, pinaka, banal, nag-iisang bagay,
saint, banal o holy. Malinaw po. So, na-translate ito, banal, saint, holy place, or saints, a holy, a sanctuary, holy one, most holy, of holies, of the saints, saint, saints, the holy saints, to saints with holy. Meaning, ito ang ating kukunin yung usage o paggamit. Salitang spirit, most o holy. Pinakabanal. One thing. Meaning, para maintindihan natin, magkaiba po yung salitang doon sa kanina, yung ghost. Balikan po natin yung ghost. Ito po yung category ng Espiritu Santo, Holy Ghost. Ang usage po nito ay ghost, life, spiritually. Ibig sabihin po, ang kategorya ng banal espiritu narito sa ghost. Nakita po ba ninyo? Created lang po siya. Pero pag ginamit naman natin yung most holy, one thing, saint, na-translate ito sa holy, pero pag ginamit mo ay Holy Ghost, pinagsama natin, ay hindi po yun talagang Diyos kasi yung ghost ay created lamang. Kasi pag sinabing most holy, banal, yun po ang creator. Malino po ba? So ginamit yung holy, walang problema kasi nga po, yung ghost ay hindi yun talaga ang creator. So meaning yung bumaba sa Panginoon Kristo, yung banal na espiritu, ngayon, itong banal na espiritu o Espiritu Santo, sa English ay Holy Ghost, created lang pala siya. Hindi siya yung manlilikha. Ngayon, naalamin natin, kapag ba creator, may pinagmulan? Wala. Ang banal na espiritu ba may pinagmulan? Yan ang ating alamin. Kasi pag may pinagmulan, ay hindi siya Diyos. Kasi ang Diyos walang pinagmulan. Tama po ba? Para maintindihan natin, ngayon mga kapatid, ito ang tanong. May pinagmulan po ba ang Holy Ghost o yung Espiritu Santo? Basahin po natin dito sa Juan 15:26. Dadapwat pagparito ng mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama ay siyang magpapatoo sa akin. Meaning po, nagmula pa sa Ama. May pinagmulan po ang Holy Ghost. Sapagkat yung Holy Ghost o yung Espiritu tumutukoy po sa created. Tumutukoy po ito sa breath, wind o hangin. Kaya muli nating basahin ang talatang ito na magpapalinaw, categorize po siya saan. At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yung ginagawang mga anghel niya ang mga hangin. Meaning, kung yung breath o wind, spirit ay created from God, categorize po siya sa mga anghel. Ngayon, para maintindihan natin ay ito. Para magkaroon tayo ng idea, kapag ang isang bagay ay isinusugo, sino mas mataas? Yung nagsusugo o yung isinugo? Siyempre, yung mataas, yung nagsusugo. O basahin natin dito sa Juan 14:26. Version po ito ng ang dating Biblia 1905. Dadapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na nasa inyo'y aking sinabi. Ngayon, ang tanong, ang Banal na Espiritu sinusugo ng Ama. Ang Panginoon Kristo ba isinugo ang Banal na Espiritu? Kasama po dito sa pagsusugo. Sabi dito, susuguin ng Ama sa aking pangalan. Meaning, ang nagsugo sa Banal na Espiritu ay yung mag-ama. So malinaw po ba? Ano ang kategory ng Banal na Espiritu o Espiritu Santo? Kaya dito makikita natin na yung Espiritu Santo ay isinusugo ng Ama at ng Anak. Meaning, nakita natin kanina na ang trabaho ng Banal na Espiritu ay patnubay. Balikan natin yun. Sa mga sulat po ni Apostol Pablo, Galatia 5:25. At dahil nga namumuhay na tayo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, magpatuloy tayo sa patnubay nito. Ang tanong, si Jesucristo ba, nung panahon na binabautismuhan ng ating Jesucristo, kailangan ba niya ng patnubay ng Banal na Espiritu? Kailangan po. Kasi isinugo
ng Ama yung kanyang anak dito sa mundo para magkatawang tao. At yung kanyang pagkakatawang tao, siyempre may kahinaan. Kailangan niya ng patnubay ng Banal Espiritu. Meaning, ganoon din pala tayo. Pinapakita dito ang pagiging tao ni Kristo na kung saan kailangan niya ng patnubay. Ganon din po pala tayo. Na tayo tao, pinapakita yung pagiging tao ni Kristo, kailangan din natin ng patnubay ng Banal Espiritu para makinig tayo sa mga ituturo nito. Kung babalikan po natin yung sinabi ni Jesus, dadapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susugoy ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na nasa inyo'y aking sinabi. Meaning, nagpapaalala pala ang Banal Espiritu, pumapatnubay. Kaya pala sinugo ng Ama at ng Anak. So meaning, itong Espiritu Santo malinaw na ba sa atin? Created lang pala ito. Ngayon, kung ating itatranslate sa English, yung Espiritu Santo, dito pa rin po sa Juan 14:26, puntahan natin ang King James Version, 1769. Dito pa rin po sa Juan 14:26, basahin natin sa English. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Meaning, anong trabaho ng Banal Espiritu? Magpaalala ng mga aral at turo ni Kristo. Nakita po ba ninyo? Ang tanong, saan manggagaling yung aral at turo? Manggagaling ito sa Ama at sa Anak, hindi sa Banal Espiritu. Kaya sinasabi pa rin po dito sa mga sulat, basahin natin. Juan 16:13 sa ADB version, gayon may kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Ang mga ito ang kanyang sasalitain at kaniyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Meaning, yung mga aral at turo hindi manggagaling sa Banal Espiritu, kundi sa nagsugo. Sino po yung nagsugo? Yung Ama at ang Anak. Malinaw po ba dito? Sa Juan 14:26, but the Comforter, which is the Holy Ghost. Ibig sabihin, para i-comfort din po yung mga mangangaral at magtuturo, at yung ituturo na mga mangangaral ay sasalitain ito at ituturo ng Banal Espiritu yung lahat ng katotohanan. Ibig sabihin, remembrance, ipaalala lahat ng mga aral at turo. Ibig sabihin, hindi yung magbabago. Yung mga aral mula doon sa mga apostol maging hanggang ngayon, yun din ang ituturo. As is po yun, walang inadagdag, walang ibabawas. Sa pamagitan po ng patnubay ng Banal na Espiritu. Yan po ang trabaho. Kaya nga po ang tanong, may pagka-Diyos ba ang Banal na Espiritu? Kasi po yung salitang ghost, kinreate po din siya. Base dito sa ating napag-aralan, balikan natin. Kung ato ang gagamitin nating usage o paggamit ghost, kaya Holy Ghost, ay wala po tayong magagawa. Kasi po ginamit dito ng mga nag-translate, hindi po tayo para magdagdag din at magbawas. At naunawa naman natin na yung salitang life, spiritually, mga nilikha lang ito ng Diyos. Kaya yung kalapati, nilikha lang po yan. Bakit? Ang Diyos naman hindi nakikita. Ang Diyos po ay bagay na gumagawa at lumalalang. Yung tanong, bakit si Kristo nagkatawang tao? Tanda po ninyo, ang Kristo po, ginawa ang mga bagay niyan para magkatawang tao, para maging halimbawang tulad natin. Hindi para tayo maging katulad ng kalapati. Si Kristo yung dapat nating tularan para maging halimbawa na kaya nating pagtagumpayan yung mga bagay dito sa mundo. Yung mga pagsubok para mapagtagumpayan natin ang panunukso ni Satanas sa ating mga buhay. Katulad ni Jesus, sinukso po siya, pinagtagumpayan niya yun. Ganun po din tayo para tayo magtagumpay din sa panunukso ni Satanas. Mga kapatid, ito ang halimbawa ng ating Panginoong Kristo. Mababasa po natin ito sa mga sulat ni Apostol Pedro. 1 Pedro 2:21, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y
mangagsisunod sa mga hakbang niya. Kaya nga po, kung hindi natin susundin ang pamaraan ni Kristo, siya nga na po yung naging halimbawa. Kaya siya'y nagkatawang tao para makita natin yung ginawa ni Kristo sa bawat buhay niya'y naging matiisin siya. Kaya siya po yung ating halimbawa na dapat nating tularan at sundin. Malino po ba? Kaya nung Panginoon Kristo ay nagkatawang tao, binigyan din po siya ng patnubay ng Santong Espiritu. Malino po ba? Ngayon, pag sinasabi ng iba, tao lang mo po siya. Pero po, sa kanyang pagiging tao, yung kapuspusan po ng pagiging Diyos, nasa kanya rin po, hindi yung mawawala. Basahin natin to. Sa mga sulat po ni Apostol Pablo, mga taga-Kolosas 2:9, ang dating Biblia. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Yan, malinaw po ba? Yung kapuspusan po ng pagka-Diyos, kahayagan ayon sa laman. Kahit po siya'y nasa laman o sa katawang tao, naroon pa rin po yung kanyang pagka-Diyos. Basahin natin sa English. Colossus 2:9 pa rin po. King James Version po, 1769. Tandaan po ninyo ha, binabasa natin yung mga naunang salin. 769, hindi pa tayo tao niyan. Ang sinasabi po dito, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Malinaw po. Yan po ang dapat nating maintindihan. Pag sinabing Godhead, may pagka-Diyos si Kristo. Ngayon, doon sa Holy Ghost, wala kayong may re-research. Kahit po kayo maghanap sa aklat ng Genesis hanggang Revelation, wala po kayong makikitang Holy Ghost na may pagka-Diyos. Wala po. Kasi po naintindihan natin yung Ghost ay created lang din po ng Ama at ng Anak. Pag sinabing Godhead, manlilikha. Ganun din ang Ama, basahin din natin. May pagka-Diyos din po yung Ama. Basahin natin. Sa mga sulat po ni Apostol Pablo, 1:20, dito po sa King James Version, 1769 din po yan ha, ang ating babasahin. Ito ay patungkol din po sa Ama. Basahin natin. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Malinaw po dito sa talatang ito, may salitang Godhead. Tumutukoy po yan sa Ama. Malinaw po diyan. Ang Ama po, yan po, may salitang Godhead. Even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Yan po yung Ama. May pagka-Diyos o pagka-Godhead. Katulad nung anak. Di ba po ba? Si Jesus po ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Malinaw po yan. O babasahin natin sa Tagalog itong Roma 1:20. Basahin po natin sa ADB version. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, totoo naman po, piniliwanag ito ni Apostol Juan sa 1:18, na wala pang nakakakita doon sa Diyos Ama, ang anak lang po. Kasi ang ating Panginoon Kristo ay anak ng Ama. Kaya may pagka-Diyos po ang ating Panginoon Kristo. Ulitin natin ang talatang ito. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanlibutan, ay nakikitang maliwanag. Sa pagkatanto sa pamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggang niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila'y walang madahilan. Malinaw po ba? Yung Ama may pagka-Diyos. Yung anak may pagka-Diyos. Hanapin ninyo yung kalapati. Wala po yung pagka-Diyos. Ano? Ang tawag po doon ay Holy Ghost. Bakit na i-translate sa Spirit? Kasi nga, ang Spirit din po, may mga bagay na kategory, pwedeng lalangin din ito. Lalang din po. Pero ang pinagmumulan ng Espiritu, nag-iisang Espiritu, yung Ama. Yan po ang malinaw. Naiintindihan po ba yung paliwanag na ito? Kaya nga po, kung wala tayong idea sa mga ganitong mga nakasulat, mahihirapan po tayo. So balikan natin, review na po tayo kasi baka malito kayo. Doon sa Espiritu Santo, ang tawag po sa kanya ay Holy Ghost sa unang salin. Doon po sa King James Version. Kasi kapag Ghost,
created lang din po ito. Kaya na-translate din sa spirit kasi yung spirit pwede rin niyang lilalang. Katulad ng mga anghel o ng mga demonyo, di ba? Yan po ay espiritu rin po sila. Mga nilikha din sila. May buhay din po sila. Kaya yung Holy Ghost o Espiritu Santo na tinatawag, kasi malinaw naman po ang paggamit dito sa usage, ghost, life, spiritually, mga bagay na nilikha ng Diyos. Kasi po, pag sinabing most holy, may kapangyarihang lumalang at lumikha, nasa kanya yung kabanalan. Ang tanong, bakit banal po yung ghost? Kasi po, pwedeng gamitin ito sa mga tao. Yan po, saints, the holy place. Pwedeng maging banal din yung lugar. Pwedeng maging banal din yung tao. Pwedeng maging banal din yung mga anghel. Pwedeng maging banal din yung mga bagay na taong susunod sa Diyos. Nakita po ba ninyo? Kaya sinasabi po diyan, yung Holy Ghost, banal po yun, pero nilalang din po yan. Ang manlalalang yung ama at anak. At ito'y napatunayan naman po, ang manlalalang wala sa simula ay yung mag-ama. Malinaw po ba sa inyo? Kaya doon sa mga nanood dito sa channel na ito, yan po ang nagpalinaw sa atin. So, Espiritu Santo, ang pinagmulan pala nito, yung salitang Holy Ghost. Di pa po ba? So, yung Holy Ghost ay isang espiritu na nilang din ng Diyos para maging patnubay ng mga mananampalataya. Katulad ng ating Panginoon Jesucristo na nung siya ay nagkatawang tao, pinatnubayan po siya. Katulad po nito, ang sabi po dito sa mga sulat ni Apostol Pablo 5:25, at dahil nga namumuhay tayo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, magpatuloy tayo sa patnubay nito. Kaya ang minsan ang ginamit po dito ay puntahan natin, espiritu lang. Kasi po, pag sinabing espiritu, katulad po nito sa Tagalog ang Biblia, sa Galatia 5:25, kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu ay magsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Pag sinabing Espiritu, capital E, minsan tumutukoy po ito sa banal na Espiritu. Bakit po? Yung Espiritong yun, ibibigay ng Diyos na maging patnubay mo, maging gabay mo. Nakita po ba ninyo? Kaya yung Spirit, nilalang yan ng Espiritu rin. Katulad ng Ama, Espiritu yun. Pero yun ang pinagmumula ng lahat ng Espiritu. Yung Ama, Espiritu, yung Panginoon Jesucristo, Espiritu. Meaning, itong mag-amang ito, bago magsimula na lalangin ang lahat ng mga bagay, sa kanila nagmula ang lahat ng mga bagay sa mag-ama at sa anak. Para maintindihan natin, ito ang paliwanag ni Apostol Pablo. Para magkaroon tayo ng pagkakilala sa Ama at sa anak, basahin natin doon sa 1 Korinto 8:6 para magkaroon lang tayo ng idea. Sa 1 Korinto 8:6, ngunit sa ganang atin may isang Diyos lamang. Yun. Yung isang Diyos lamang, yung Ama. Nabuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Malinaw po. At tayo'y sa Kanya. Yung po ang malinaw. Lahat ng mga bagay nagmula sa Kanya. At tayo sa Kanya. Isunod pa natin. At isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo sa pamagitan niya. Malinaw po ba? Yan po ay malinaw po. Babasa tayo ng isang salin lang sa mga sulat ni Apostol Pablo para maintindihan natin. Dito pa rin po sa 1 Korinto 8:6. Kasi bumasa lang tayo ng isang salin. Gusto kong maging malinaw ito. Hindi naman to para baguhin natin Ipaunawa lang po. Para sa atin, iisa lamang ang Diyos. Iisa yung Ama. Malinaw po diyan. Para sa atin, isa lamang Diyos ang ating Ama na lumikha ng lahat ng bagay. Kasi nag-iisa lamang yung Ama na lumikha ng lahat ng mga bagay. At nabubuhay tayo para sa Kanya. Isunod pa natin, at may iisang Panginoon lamang si Jesucristo, yung Kanyang anak, nag-iisa po yun, hindi po marami. Kasi yung Kanyang kaisa-isang anak, tinatawag na anak ng Diyos. Ibig sabihin, may pagka-Diyos base doon sa Kolosa tunay na binasa natin kanina sa mga sulat ni Apostol Pablo. Ulitin natin ito. At may isang Panginoon lamang si Jesucristo, sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, kung ang Ama manlilikha, yung anak manlilikha. Malinaw po ba? Ulitin ko po. Iisang Panginoon lamang si Jesucristo, sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay at sa pamagitan din niya ay nabubuhay tayo ngayon. Malinaw po, kaya ito'y mag-ama, hindi po Trinidad. Kaya yung Holy Ghost,
nilikha din po yun. Kasi hindi nakasama dito sa pangungusap ni Apostol Pablo. Kung sana Trinidad sana yung paniniwala natin, di sana paniniwala natin yun. Ito malinaw naman po sa paliwanag ni Apostol Pablo, mag-ama lang po. Nabubuhay tayo sa pamagitan ng Ama at ng Anak. Yan po ang malinaw. Kaya wala pong Trinidad, kasi nga po yung Mateo 3:16, hindi lang ninyo na pagkaunawa. Piniliwanag ito ni Lucas, ni Juan at ni Marcos, Espiritu o Holy Ghost, banal na Espiritu, yung po ay isang bagay na nilikha din ng Diyos para maging patnubay ng mga tao. Di ba napakaganda? Ang Diyos po'y lumikha ng patnubay ng mga tao para ikaw ay iligtas sa kapangyarihan ni Satanas. Yan ang dapat nyong malaman. Ang tanong dito sa talatang ito, very controversial ito. Ito ang ginagamit nilang Trinidad. Ngayon, ito pa ang mali nila. Pagkaunawa. Nakalagay nga po dyan, Espiritu ng Diyos. Sapagkat doon sa unang pagkalikha, mayroon tayong nabasang Espiritu ng Diyos. Kaya nga, pag sinabing Espiritu ng Diyos, maaring ang pagkasalin dito, maaring ito ay Holy Ghost din po yan. Bakit? Kasi po sa paliwanag, iisang event po ang nangyari at naganap kay Marcos, kay Lucas at kay Juan. Tinutukoy po doon, nakalagay ay Holy Ghost. So malinaw po ba sa inyo? Holy Ghost, ulitin ba natin yon? O sige, mag-review po tayo. Kasi kanina pa tayo nagre-review. Kasi nga po, para ma-emphasize ko sa inyo, doon sa mga taong hindi makakaunawa, magkakaroon ka ng maling interpretation at pagkaunawa kung hindi mo unawain ito. Kasi nga po, sa paliwanag ni Lucas at ni Juan, malino na po yun, nakalagay, banal na Espiritu. Sa mga sulat po ni Lucas, yan po, Holy Ghost. Kung yun may Holy Spirit, created din po yun. Holy Spirit, banal na Espiritu. Kasi po, bakit banal na Espiritu? Dito makikita naman natin. Yung banal na Espiritu o Holy Ghost, merong katawan na hugis katulad ng kalapati. Nakalagay po dito, bodily shape like a dove upon him. Meaning, may sumisimbolo yung Holy Ghost doon sa kalapati. Meaning, categorize ito sa created ng Diyos. Malinaw po ba? Iyon ang malinaw dyan. Uulitin ko po. And the Holy Ghost descended in the bodily shape like a dove upon him. Meaning, kung ito'y hinahalin tulad yung Holy Ghost sa kalapati, meaning created din niya ng God. Okay na po ba yun? So, iyan po yung paliwanag ng kasulatan. Ngayon, kung may tututuldihan, hindi ko na ho alam. Kung may magagalit kayo, kayo din ho tumuklas. At ito'y hinanap ko, pinakita ko sa inyo ang mga bagay na kahulugan nito at nag-research po tayo base doon sa kasulatan din po na ating binasa. Kaya kung kayo ko kontra na mayroong Trinidad at yung pagkakilala nyo doon sa Espiritu Santo ay Diyos din, inasa inyo po kasi nga po, Holy Ghost po ang sinabi doon sa mga naunang sulat. King James Version po ang ating binasa. Yan po, malino po dito sa King James Version, Holy Ghost. Version po ito ng King James, 1769, hindi pa tayo tao, nakasulat na ang Holy Ghost. Pag sinabing Holy Ghost, life o spiritually, mga bagay na nilikha lang ng Diyos. Kaya sumisimbolo po yung Holy Ghost sa kalapati, meaning created from God. So salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Kung kayo'y nagkaroon ng dagdag kaalaman sa ating pag-aaral na ito, please subscribe po dito sa ating channel, God's Word Read Scriptures. At alam ko po, walang ganito pa kayong maririnig. At ngayon, bago sa inyong pandinig. At alam ko po, ang inyong tenga ay mangangati. Bakit? At siyempre, meron na kayong dating napakinggan. Magtatalo yan sa inyong puso't isipan. Pero nasa inyo pa rin ang desisyon kung tatanggapin nyo yung aral na napakinggan nyo ngayon, na binasa natin sa kasulatan. Wala po akong magagawa kundi ang magdesisyon kayo ng tama. Kung kayo ay nasa katwiran at katotohanan, paniganan ninyo si Kristo sapagkat nasa kanya ang katotohanan. At para mabigyan ka ng paggabay ng Banal Espiritu, sampalatayanan mo yung aral at turo ni Kristo. Bibigyan ka nito. Okay na po ba yun? So salamat po sa lahat na kung saan ay tinapos yung video ito, pagpalain po kayo. Sumainyo po ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama
at sa ating Panginoon Kristo na ating tagapagligtas. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. To God be the glory. Amen.